Sa isang tuyong lupain, may naninirahan na isang dalaga na si Rosa. Isang simpleng dalaga, payak ang kasuotan at tahimik ang pamumuhay. Ngunit ang puso'y tila walang hanggan sa kabutihan. Siya ang uri ng taong kahit ang huli niyang piraso ng tinapay ay iaabot pa sa iba. Kapag may nagugutom, siya ang unang mag-aalok. Kapag may umiiyak, siya ang unang lalapit, hahaplos, makikinig at magpapagaan ng loob. At kapag may nawawalan ng pag-asa, siya ang nagiging ilaw sa dilim ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagbibigay, unti-unti siya'y nauubos. Sa bawat gabi, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, mag-isa siyang nakaupo sa may bintana. Tahimik, walang imik, walang karamay. Nakatingin sa malawak na kalangitan, umaasang may sasagot sa katahimikan ng kanyang puso. Isang araw, sa gitna ng nakakapasong init ng araw at sa lupang tila matagal nang hindi dinadalaw ng ulan, may dumating na isang binata sa kanilang lugar. Si Daniel. Hindi siya marangya, walang mamahaling kasuotan at walang kayamanang may pagmamalaki. May kakaiba sa kanya, isang lambing sa paraan ng pagsasalita, isang init sa ngiti, at isang titig na tila kayang makita ang hindi napapansin ng iba. At doon, napansin niya si Rosa. Hindi bilang ang dalagang laging handang tumulong, hindi bilang ang taong palaging nagbibigay, kundi bilang isang pusong pagod na rin. Isang araw, marahan niyang sinabi, "Pagod ka na siguro." At sa simpleng mga salitang iyon, parang may unti-unting nabasag sa loob ni Rosa. Isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang tahimik, na matagal nang nagtatago ng pagod at lungkot. At bigla siyang nakaramdam na may nakakita rin sa kanya. Unti-unti naging magkasama sila. Sa ilalim ng araw, magkatabing naglalakad sa tuyong lupa, nagkwekwentuhan ng kung ano-ano. Mga simpleng bagay, mga alaala, at mga pangarap na dati si Rosa lang ang nag-iisip. Sa gitna ng init, nagtatawanan sila hanggang sa mawala ang bigat ng paligid. At kahit sandali, nagiging magaan ang mundo. At sa bawat araw na magkasama sila, may unti-unting nabubuo sa puso ni Rosa. Isang pakiramdam na bago, ngunit matagal na niyang hinintay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya nagbibigay. May isang taong handang makinig, may isang taong handang umunawa, at higit sa lahat, may isang taong handang manatili. Hanggang sa hindi na niya napigilan, dahan-dahan, tahimik, ngulit buong buo. Mahal na niya si Daniel, walang alinlangan, walang takot, at sa puso niyang matagal nang nauuhaw sa pag-aruga. Sa wakas, may dumating na tila pag-asa. Ngunit isang umaga, nagising si Rosa sa isang katahimikang kakaiba. Walang yabag, walang boses, walang presensya. At doon niya napansin, wala na si Daniel. Walang paalam, walang iniwang salita, walang kahit anong bakas ng kanyang pag-alis. Parang bula, bigla na lang naglaho, na parabang hindi kailanmang naging bahagi ng kanyang mundo. Sa una, hindi siya naniwala. Babalik din yun. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Parang panalangin na pilit pinakikinggan ng hangin. Araw-araw, bumabalik siya sa parehong lugar kung saan sila dati nagkukwentuhan, nagtatawanan, at sabay na nangangarap. Sa ilalim ng araw, kahit unti-unting nasusunog ang kanyang balat, kahit nang lalambot ang kanyang mga tuhod sa pagod, nakatayo siya. Naghihintay. Umaasa. Kahit walang kasiguraduhan. Ngunit ang mga araw,
dahan-dahang naging linggo. Ang mga linggo lumipas bilang mga buwan. At sa bawat pagdaan ng oras, ang dating maliwanag na pag-asa sa kanyang puso, unti-unting kumukupas. Hanggang sa maging isang tahimik na sakit na hindi na niya kayang pangalanan. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng malamig at tahimik na langit, mag-isa na naman siyang nakaupo. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na siya naghihintay. Hindi na siya umaasa. Tahimik siyang umiyak. Walang sigaw, walang galit, walang tanong, kundi isang pusong sukdulan na ang tagod. At sa bawat luhang pumatak, unti-unti niyang tinatanggap na ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, siya rin ang unang tuluyan na wala. Sa gitna ng tuyong lupa, sa ilalim ng langit na tila walang pakialam, dahan-dahang lumuhod si Rosa. Ramdam niya ang gaspang ng lupa sa kanyang mga tuhod, ang init na tumatagos sa kanyang balat, at ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. At kung masasaktan lang din ako, mahina niyang bulong, halos punit ang tinig, hindi na lang ako magpapasok. At sa mga salitang iyon, may isang pintuang tuluyang isinara sa kanyang puso. Unti-unti, may nagbago sa kanya. Ang dating malambot niyang damdamin, unti-unting naging matigas. Ang pusong laging bukas, natutong magsara. Ang dating madaling lapitan, naging mailap. Hanggang sa parang may tumubong kakaiba sa kanyang pagkatao. Mga tinik. Maliit sa una, ngunit matalim. Hanggang sa dumami, hanggang sa tuluyan siyang natakpan ng mga ito. Para hindi na siya basta masaktan. Para walang makalapit na hindi handang masugatan. Ngunit sa kabila ng lahat, sa pinakaloob ng kanyang pagkatao, may nananatiling lihim. Isang bagay na hindi niya kayang patayin kahit ilang beses pa siyang masaktan. May iniingatan pa rin siya. Tubig, buhay, at pagmamahal. Mga damdaming hindi na niya muling ipinagkaloob, kundi tahimik na itinago sa kaibuturan ng kanyang sarili. Mula noon, ang mga cactus ay namumuhay sa tuyong lugar, kung saan kakaunti ang nagbibigay buhay, at madalas ay puro init at katahimikan ng kasama. Tahimik, matitinik, at tila malayo sa mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang anyo, sa loob nila'y may kakayahang mag-ipon ng buhay. Tubig na iniingatan, pag-asa na hindi basta nawawala, at pagmamahal na minsan ay natutong manatili, kahit hindi na kailanman maibigay muli. Dahil hindi lahat ng matitinik ay masama. Minsan, sila lang yung mga pusong natutong mag-ingat matapos magmahal ng sobra.